Kauna-unahang babaeng gobernador ng probinsya ng Romblon. Yan si Governor Trina Firmalo Fabic. Solid ang kanyang credentials pagdating sa public service. Dahil bago maging ina ng lalawigan ng Romblon, 16 na taon siyang nagsilbi sa public sector. Kabilang na dyan ang pagiging mayor ng Udjongan sa loob ng 9 na taon. Sa ilalim ng kanyang leadership, naging top 2 ang Udjongan sa buong bansa pagdating sa government efficiency. Malaki rin ang itinaas ng mga nagnenegosyo sa probinsya na nagbunga ng paglobo ng kita ng kanilang ekonomiya. At higit sa lahat, kaisa siya ng mga alkalde at public officials na sumusuporta sa good governance. Ngayong gabi sa ating Politico on the Spot, makakausap natin si Romblon Governor Trina Firmalo Fabic. Good evening po, Gov. Maadong gabi, Ms. Meiji, Sir Dexter. Alright, Gov, umpisa na po natin. Kumusta po yung sitwasyon nyo dyan sa Romblon after you declare the state of calamity dahil po sa bagyong Opong? So yun na nga po, medyo napinsala talaga ang aming probinsya sa bagyong Opong. Nag-declare po ng state of calamity ang sangguniang panlalawigan namin this morning. So nagmo-mobilize na po kami kung paano namin mas matutulungan yung mga tao. Dahil sa ngayon, according sa aming talaan, although dumadami pa ang figures, kasi medyo nasira ang aming communication network at saka kalahati pa lang ng aming lugar ang may power or kuryente. So as of now, ang nakatala ay 14,138 partially damaged houses and then 1,786 na totally damaged or destroyed na mga bahay. So na-imagine nyo, 1,800 na families ang walang bahay sa ngayon. So sila ay nakikitira sa kanilang mga kapitbahay o kapamilya or nasa evacuation centers pa. Meron din kaming damage to agriculture, fisheries, and then marami pa po kaming mga kini-clearing sa ngayon. So yun po ang tinututukan ng provincial government. Gov, nabanggit mo yung supply ng kuryente. Dahil nga itong Romblon, di ba, iba-ibang isla. Oo. Paano po yung yung mobility ng mga mag-aayos sa iba't ibang isla na naapektuhan ang supply ng kuryente? So sa probinsya ng Romblon, meron pong dalawang electric cooperatives, ang Tielco at ang Romelco. So nagko-cover sila ng iba't ibang isla. So currently, umiikot ang kanilang mga tao round the clock, inaayos yung mga supply ng kuryente. Pero yun na nga, yung ibang cases po kasi is medyo marami talaga ang nasira na mga poste. Yung iba naman po, yung mga wires ay sa mga malalayong lugar. So hindi siya basta-basta ganun kadaling maayos. So, according sa Romelco, ang target nila is October 10 na fully ma-restore ang power. So, it will take a while. Pero dun sa mga centers, sa bawat bayan ay may kuryente na. Gov, dumako naman po tayo sa issue ng flood control, no? Though this year lang po kayo nahalal at naupo bilang gobernadora, pero marami na pong sinasabi ang mga netizens, especially po dyan sa Romblon, tungkol sa mga ghost projects po. Ano na po bang lagay niyan? May mga information na rin po ba kayo? May mga investigasyon na po ba na rolling ngayon tungkol sa mga flood control projects? Lalo na po ngayon na binabagyo po kayo dyan ngayon sa Romblon, Gov. So actually, nag-create po tayo ng task force and the first step was to request for programs of works galing sa DPWH. So actually, we made that request first week of September. So we're still waiting for the program of work. Kasi mahirap po na umikot, mag-ocular, pero wala tayong hawak-hawak na papers kung saan makikita mo doon kasi sa program kung ano ba talaga ang dapat na makikita. So we're still waiting and we're following up with the Office of the Secretary at naka-promise naman po sila to help us with that. So mga netizens din at citizens, marami na rin po sila mga pinrovide sa aming information about yung mga flood control projects sa kanila mga communities. And then kung ano man po yung aming makita or findings, isasabit po namin yon sa ICI at sa DPWH. So far ngayon, Gov, may mga areas ba dyan na talagang bahain? Though alam ko, puro isla-isla kayo. Meron din po, may mga binabaha din. Pero hindi naman siya tumatagal, nagsasubside din. So yung mga flood control, siguro doon sa mga ilog yan, yung mga revetment, mga ganon.
Opo, meron sa ilog, meron din po tayo mga seawalls. Mhm. But mostly, 'pag sinabing flood control, usually sa rivers po ito. Sa mga rivers, oo. Mm. Sa ngayon wala pang nahahanap so far? Meron mga Meron na? ano po, mga shine-share yung mga citizens na findings po nila. Pero sabi ko nga, we need to be able to compare this dun sa actual na program of work para makita natin kung ano nakalagay sa POW. Dapat ba may bakal, gaano kakapal ang semento, para maging scientific po at saka data-based yung ating investigation. Gov, dako naman po tayo sa inyong economy at ang inyong tourism dahil ang Romblon po ay kilala bilang marble capital of the Philippines. So, kamusta naman po ang lagay po ng marble industry dyan? Kanina po, natanong na namin, di po ba nauubos? Dahil for the longest time, kayo po Oo. talagang may hawak ng title na yan, Gov. Oo, I think sa bawat araling panlipunan na klase ay tinuturo na ang Romblon ng Marble Capital, which is true. So makikita po natin yung Romblon Marble sa Romblon or yung capital town. And iba-ibang klase ng marble, pero sabi nga nila, comparable ito sa Carrara Marble ng Italy. So maganda ang quality ng aming marble. And then it comes in different colors and patterns. And yun na nga po, at current rate of extraction ay sustainable naman po ang paglalabas ng marble sa amin. So we're also trying to develop the craft. So may marble festival bawat January. And we're in talks po with national government agencies as to how we could carry out training para yung aming mga artisans ay maging mas magagaling sa paggagawa ng mga sculptures at iba pang mga value-adding na craft. Hindi lang yung tiles, hindi lang yung pang-construction, kundi gusto namin i-take yung marble to a higher level. And it's worth noting na sustainable, no, Oo. ang pagkuha ng marble dyan sa Romblon. At isa ang Romblon sa mga kilala sa mga beach goer. Hindi ba naapektuhan ito ng bagyo, Gov? At kumusta po yung ating turismo? Yung ano naman po, yung tourism sa amin ay ongoing. Tinatry pa namin i-develop even further para mas maka-attract po tayong turista. Medyo maganda na po dati, pero since pandemic, medyo naglaylo yung aming tourism industry. Pero andyan yung aming mga sandbar, andyan yung aming mga very beautiful beaches. We also have a lot of rivers, waterfalls. Syempre yung marble is also an attraction. We also have Sibuyan, which is one of the densest forests in the country. Tsaka andun po yung cleanest inland body of water, cleanest river. So marami po talaga kayo mga pwedeng puntahan sa aming mga isla. And then si Carabao Island naman po, malapit sa Boracay. So may caving din po doon. Okay, in relation to that, Gov, ano po yung mga projects or programs po ninyo po, no, na masisiguro na hindi po matutulad sa Boracay or other beaches na parang hindi na po naalagaan at nagkaroon ng mga environmental issues, no? Kayo po, dyan sa Romblon, ano po yung mga projects, programs para masigurado po na ma-maintain pa po yung kaayusan at syempre yung environment safety po dyan sa Romblon, Gov? So, meron po tayong tourism master plan, and then we plan to hold a stakeholder summit. So, ipupulong po namin ang lahat ng mga restaurants, hotels, tour operators, lahat po ng may kinalaman sa turismo para lahat po tayo ay nagko-coordinate sa isa't isa at pareho ang gusto nating mangyari para sa probinsya. So, in that way, we can come up with a sustainable strategy, yung mga programa at polisiya para masigurado po namin na magiging sustainable at maayos ang pagkakaroon ng turismo sa aming probinsya. Yun, at mapoprotektahan ang ating environment. Alright, for our last question, Gov, ano naman po ang inyong isang nightly routine? Ang isang nightly routine, syempre po, bago matulog, i-check ko muna ang phone ko to make sure na wala na akong mga important messages. And then, medyo, nagme-meditate ng konti, nagpe-pray, tapos maya-maya tulog na. So, just winding down. Alright, last message na lang po, Gov, dahil nga po ngayon po ay nasa state of calamity ang Romblon. Go ahead, Gov. Sa aking mga kababayan sa Romblon,
kailangan nating magkaisa at magtulungan. Alam ko po na mahirap ang sitwasyon natin sa ngayon, pero alam ko malalampasan natin basta't nagtutulungan po ang lahat. And sa Provincial Government of Romblon, kami ay nagko-commit sa isang transparent at maayos na proseso sa pagbabahagi ng mga tulong. Sisiguraduhin namin na ang lahat ng pondo na gagamitin para sa relief and recovery efforts ay makikita ng taong bayan. So magiging transparent po kami to make sure na mismo ang tao alam nila kung saan napupunta ang lahat ng pondo. And we will try to make sure na maging just, fair, at maayos ang pamamahagi ng tulong. So sana po andyan kayo at magtiwala po sa gusto nating mangyari para makabangon po ulit ang ating probinsya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Romblon Governor Trina Fabik.